word today. Okay lang ba sa inyo yung mga kapatid? Amen? One of the most powerful word na na-apekto sa buhay ko, especially this week, isang powerful na word. We're celebrating Easter month o Easter week ngayon. Nakukuha niyo yun, yung mahal na araw, sabi ng mga ano. Isa sa mga powerful word ni Jesus Christ na talagang nag-e-echo sa akin hanggang ngayon. And I want you to realize that. Yung salitang, it is finished. Tapos na. That's the reason when we pray, gusto ko intindihin niyo ito. This is no longer the generation that when we pray para tayo nagmamakaawa, it is already finished. Tapos na. Kaya when you pray, you just claim God's promises. Kaya lang naman hindi dumarating sa atin yung mga pinag-pray natin because when we claim it, we are doubting it. Nakukuha na, ang problema ay hindi nasa Diyos. Ang problema ay nasa atin. Nakukuha ninyo yan? Kahit sinabi na ng Panginoon, kaya nga yung Diyos na nasa langit, namatay, and He declared it is finished. It is not only yung sakripisyo ng Diyos para sa salvation ng mga, salvation ng buong mundo. It is not only that's not only the reason. Okay, na ang Panginoon ay namatay doon para tayong lahat na tumanggap sa Kanya ay, tawag doon? Ay mapasa Kanya o makasama niya in that. Kasi kaya naman niyang gawin yun kahit wala yun. But you know what? Brothers and sisters, He wants you to understand that word. It is finished, tapos na. Amen? Kaya there is no amount of effort. There is no amount of yung mga pwede niyong gawin na makapagbabago pa sa paningin ng Diyos sa inyo. Kahit tapos na. Amen? Ang gusto kong maintindihan nyo ngayong umaga nito, why you are doing it, at bakit kailangan pa rin tayo mag-effort, hindi dahil sa pwede pa natin baguhin yung pananaw ng Diyos sa atin, kung hindi ito yung pamamaraan natin na magpasalamat na lang sa Kanya, kasi tapos na. Amen? You are living your life as a thanksgiving to the Lord. Sabi nga ni Apostol Pablo, di ba? Your life is what? A living sacrifice. Okay, Romans chapter 12, verse 1 and 2. Tandaan niyo niya, sabi niya, therefore I beseech you, brethren. Okay? Sabi ni Apostol Pablo, to offer yourself as a living sacrifices, holy and pleasing unto the Lord. Hindi dahil sa mabubuhay ka, magpapakabanal ka, dahil pwede mong dagdagan yung paningin pa ng Diyos sa'yo. Hindi, mahal ka na niya, hindi naman nadagdagan pa yun. Pero you are living your life as a sacrifice to give Him thanks. Amen? Para magpasalamat na lang sa Kanya kasi tapos na. And now, I am telling you, God is giving you opportunity to give Him thanks every day. Nakukuha niyo yun? Isang bagay, sabihin mo sa katabi mo, gusto kong malaman mo, tingnan mo siya sa mata, gusto kong malaman mo na yung pagmamahal ng Diyos sa'yo, grabe, at hindi na mababago yun. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. There is no amount of effort that will change the love of Jesus Christ sa inyo. Hindi na. Pero Pastor, bakit gano'n pala bakit gano'n palang, natin, di ibig sabihin mo nito, mag-relax na lang tayo. No, again, I will repeat this. Ilagay niyo sa mga kukote nito. The love of Jesus Christ, what He has done, compels you to do it as a thanksgiving to Him. Hindi dahil gagawin ko ito para magkaroon ako para mas maging malakas ako sa Kanya. Hindi gano'n ang usapan dito. Hindi mo kaya magpalakas sa Kanya dahil kung ano na tingin niya sa'yo, yun na yun. Because ever since, hindi ka pa nga pinaplano ng mga magulang mo, kilala ka na niya. Alam niya kung paano ka mamamatay. Hindi ka nga lang niya pakialaman. Okay? Alam niya kung paano ka mabubuhay, kung kanino kang magulang ipapanganak. Alam niya kung anong bansa ka ipapanganak. Saka sabi ko sa inyo, as Filipino, we did not choose to be a Filipino, and so be proud to be a Filipino because Jesus Christ chose you to be. Tanggalin niyo yung mga tawag doon, yung mga foreign, hindi na colonial mentality nyo. Okay, because we are unique in a sense. We are Filipino, and as a Filipino, God created you, choosing you to be, because He believes that you are going to be best to be a Filipino, rather than to be somebody else. Amen? That's how God is. That's how sovereign God is. Are you following me? It is done, it is finished. One of the most powerful tawag dito, word of God in the cross. Yung salita, tapos na. Amen? Kaya anak, tapos na, huwag mo na uling i-recreate pa. Parang nakikipagpagaling ka sa Diyos ko, Lord. You know?
Ang gusto ko maintindihan nyo, sapat at sobra-sobra yung ginawa niya na sa cross. Pero it does not give you a reason to live your life worthless. That gives you enough reason to live your life to the fullest. Amen? May encourage kayo. Sabi ko, kahit gano'n ka katigas. Kahit gano'n ka katigas, magbabago ka because you know and you know and you know that Jesus Christ accomplished something on the cross, and because of that great love, you are compelled to live a life that is worthy for Him. Compel ka. Hindi yung dahil mabait ka lang, ginagawa mo ito, hindi yun. Kita mo yun? Nakuha niyo yun, mga kapatid? No amount of good works can save you and can add how Jesus Christ already loves you. God loves you so much. God loves you enough. Amen? That He's willing to listen. He's willing to feel your pain. Why? Because Jesus Christ has accomplished something in this history, in this world. Hindi natin kaya.